Walang imikan sa loob ng sasakyan habang nasa biyahe sila. Hindi na ipinilit pa ni Cassandra na alamin ang sagot sa tanong niya. Malinaw naman sa kanya kung bakit, dahil mas pinipili nito ang babaeng iyon kaysa sa kanila ng mga anak niya. Nang bumaba sila ay, kaagad na sinuntok ni Rafael si Von. Nagulat pa ang mga ito sa pagdating nila. Hindi na niya iyon pinansin pa at dali-dali na lamang din umakyat patungo sa kwarto nila. "I told you to keep an eye on her. What the hell did you do?" Sigaw ni Rafael rito. "Pasensya na po, hindi po namin namalayan ang pag-alis niya." Marahil ay lihim siyang tumakas. Dahilan ni Von sabay tingin ito sa papalayong balto ni Cassandra. Ito na nga ba ang sinasabi niya kay Randall? Talagang siya ang malilintikan. Bakit kasi patuloy pa rin itong kinakalaban ng kapatid kahit na alam niyang wala naman siyang palag dito? Hindi siya basta tumakas lang, Von. She's with Randall. Are you sure na wala kang kinalaman sa pagtakas nila? Nang gagalaiting tanong ni Rafael at sabay tumingin sa iba o tauhan. Wala po talaga. Hind ko rin po nasagot kaagad ang tawag niyo dahil naka-silent po pala ang cellphone ko. Damn it. Ayoko nang mauulit ito. Dahil kapag nangyari iyon ako mismo tatapos ng mga buhay niyo. Tumungo si Von at naglakad na si Rafael papasok ng bahay. Umiiyak naman si Cassandra habang nakatalukbong ng kumot. At nang maramdaman na tila hinahalukay ang kanyang sikmura ay dali-dali siyang nagtungo sa comfort room at doon sunod-sunod na samuka. Marami siyang nainom at alam niyang ganito ang mangyayari sa kanya. Naalala niyang muli ang sitwasyon ni Randall kanina. Ngayon siya nakaramdam ng awa. Hindi naman niya intensyon na masaktan ito, ninais niya lang na makalimot sa ginawa ni Rafael. "Hey, are you alright?" Boses iyon ni Rafael na tila hinihingal pa marahil dahil sa pagtakbo nito. Dapat kasi hindi ka sumama sa gagawang yun. Look at yourself. Hinuwakan siya nito sa balikat ngunit kaagad naman niya itong inalis. "Huwag mo akong hahawakan, nandidiri ako sa iyo." Singhal niya rito at pilit na tumayo. Hindi naman nagpatinag si Rafael, at kaagad siyang binuhat patungo sa bathtub at binuksan nito ang shower. Mabilis siyang napasinghap nang maramdaman ang malamig na tubig na bumubuhos sa kanyang katawan. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nang maghubad si Rafael ng t-shirt at kaagad na walang sabing naupo rin sa bathtub. "Anong ginagawa mo?" Naguguluhang niyang tanong. "Nababaliw ka na ba?" Walang sabi nitong niyakap siya mula sa kanyang likuran at isinistsik ang ulo nito sa kanyang leeg. "Huwag mo na ulit-uulitin ang ginawa mo ang pagsama mo sa ibang lalaki. Ang pagsuwi mo sa nga sinasabi ko dahil para akong mababaliw, Cassandra. Hindi mo alam kung ano itong gulong pinasok mo, at pinasok ko dahil sa iyo." Puno ng emosyon nitong sambit. Hindi makapagsalita si Cassandra, hindi niya mahanap ang kanyang dila. Kung kanina ay galit na galit siya dahil sa ginawa nito, at sa hindi nito pagpapaliwanag kung bakit sila magkasama ni Victoria, ngayon naman ay tila naging pusong mamon siya. "At least tell me, kung bakit magkasama kayo ng babaeng yun. You said, mag-uumpisa tayo. You let me trust you, you let me believe you. You're such a liar." Lakas loob niyang tugon dito. "Well, I am with her because of you." Ayoko nang palakihin pa ang gulong nangyari. Ayokong madamay ka, kayo ng mga bata, at mga kaibigan mo. We had a deal na sa kanya ako ng 3 araw at pagkatapos noon ay hindi na siya manggugulo pa at hindi na magsusumbong sa daddy niya. Kaya mas pinili mong makipagsiping sa kanya. Ganun ba ang nangyari, Rafael? Lumayo siya rito ng kaunti at humarap ng bahagya upang makita ang reaksyon nito. At hindi ito kaagad makapagsalita. "What? Answer me. Magaling ba siya sa kama?" "No, that's not gonna happen. Well, Victoria tried to seduce me but she failed, because I don't want her. Ikaw lang ang gusto ko, believe me or not, you make me crazy, big time." Siya na naman ngayon ang hindi makapagsalita. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito dahil pakiramdam niya ay pulang-pula ngayon ang mukha niya tulad ng isang kamatis na hinog. She likes him too, at hindi niya mapigilan na hindi siya kiligin sa sinabi nito. Naramdaman niyang muli ang palad ni Rafael na siyang yumapos sa kanyang balikat at muli siya nitong niyakap habang patuloy sila nababasa ng tubig mula sa shower. Kumakabog ng malakas at tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Haplos pa lamang nito ay tila sinisindihan na ang nagbabagal niyang katawan. "Rafael," tila pagtawag niya rito upang balaan ito sa kung anuman ang nararamdaman niya. "Yes."
Tanging tugon lamang nito bago halikan ang balikat niya. Kaagad na napatingala si Cassandra sa kanapapikit. Patuloy lamang ang dahan-dahan na paghalik ni Rafael sa kanyang balikat patungo sa kanyang leeg. "Do you want this wife?" Tanong ni Rafael sa boses na tila nang aakit sabay kagat nito sa kanyang tenga. Napakagat si Cassandra sa ibabang bahagi ng kanyang labi. Oo, gusto niya iyon, pero hindi siya sigurado sa nararamdaman. Natatakot siyang baka hindi niya maibigay ang gusto ni Rafael, at sa huli ay iwan na lamang siya nito kung kailan lubos na ang pagmamahal niya rito. "I will not force you, if you don't want. Kaya ko naman ang maghintay, you know me, know the drill." Tila makahulog ang sambit ni Rafael. Naalala niya ang gabing nakita niya itong pinapaligaya ang sarili. Kung gaano kalaki at kahaba ang alaga nito. Makaka-atres pa ba siya kung bawat tono ng boses nito ay iba ang naririnig niya? Kung bawat haplos nito ay talagang nililiyaban na siya. Hindi na siya nagsalita pa, kaagad siyang humarap at kumandang kay Rafael. Mabilis niyang hinalikan ito at halos sabik din itong tumugon sa mga halik niya. "She's now in fire." Walang nagpapatinag sa kanilang dalawa sa paghahalikan. Kapwa nila hinahabol ang hininga at labi ng isa't isa. Matagal silang nagtimpi, lalo na siya dahil ilang taon na ang lumipas simula nang siya ay madiligan. Nang matapos ang mainit na tagpong iyon at ang muling pag-iisa ng kanilang mga katawan, ay bagsak itong damapa sa kanyang ibabaw. Halos nawalan siya ng lakas sa sobrang kakaibang pakiramdam ng nangyari sa kanila. "Rafael, take her into other world. This is mind-blowing. You're so hot, wife. You are mine." Hinihingal pa rin ito. "You're so amazing, you literally rock my world." Muli ay naramdaman niya ang paninigas ng alaga ni Rafael sa kanyang loob ay kaagad nanlaki ang kanyang mga mata. "What's that? I feel like he's getting bigger again." Hindi niya makapaniwalang sambit. Itinukod ni Rafael ang braso upang magkaroon ng espasyo sa pagitan nila at tinitigan siya nito sa mga mata. "Yeah, he loves your compliment. Why, did you think I was going to claim you just once tonight?" Napaawang ang labi niya. "No, freaking no way." Natatawa niyang tugon dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. "Oh mi amore, papagurin kita hanggang sumapit ang umaga." Nakangiti nitong sambit at muti siyang hinalikan at hindi na siya nakapalagpa. Buong gabi nilang inangkin ang isa't isa hanggang sa kusang ang kanilang mga katawan na lamang ang siyang napagod. Naalimpungatan si Cassandra dahil sa labing humahalik sa kanyang balikat. Bahagya niyang inunat ang kanyang braso at binti. Naramdaman niya ang isang bisig na yamakap sa kanya. "Good morning mi amore." Nakangiting bati sa kanya ni Rafael sabay halik nito sa kanyang noo. "What time is it?" Tanong niya habang nakapikit at nakangiti. "It's time to wake up and eat breakfast, or pwede rin ako ang kainin mo." "Oh, I would love that." Para bang excited pang sigaw ni Rafael. Tuluyan nang napadilat si Cassandra at doon niya nakitang magkatapat na ang kanilang mga mukha. Rafael looked at her, like she's the most beautiful woman in the world. Nakakalunod ang mga tingin nito. Malagkit at para bang kinakabisado ang kanyang mukha. "You're so amazing, wife." Sambit ni Rafael at pinindot ang ilong niya. "You didn't know what you did to me." Dagdag pa nito. Hindi niya tuloy maiwasan ang hindi mapangiti ng malawak. 4 na taon ang ginugol niya para sa mga anak niya at nakalimutan niya ang sarili niya at kung paano sumaya. Ibang-iba ito sa pakiramdam na mag-isa. Mayroon siya ngayong Rafael na mahal at tanggap ang mga anak niya. "May ganyan ka palang side." Panunukso niya. Napataas ng kilay si Rafael. "What side? Cute side." Sunod-sunod na tawa pa ang pinakawalan nito. "Corny side. You're so corny." Mais. "No, I'm not. I'm just telling the truth here." Naramdaman niya ang paghaplos ni Rafael sa kanyang hita patungo sa kanyang puso na siyang ikinalaki ng kanyang mga mata. Horny is the right term, wife." Malawak at nakakalokong ngiti ang nakabalatay sa labi nito. "Stop. Hindi ka ba napagod?" Hindi niya makapaniwalang tanong sa kamahinang hinampas ang kamay nito. Halos hindi na nga nila alam kung anong oras na silang natapos. Hindi niya rin mabilang kung nakailang round sila, pero ramdam niya ang konting hapdi sa kanyang perlas. Ang katawan na lamang nila ang kusang sumuko. Tapos ngayon ay tila nagpapahiwatig pa si Rafael. "She's gonna be unconscious if he is serious."
"Nah, I'm just kidding." Hinalikan siyang muli ni Rafael, and this time ay sa labi na. "Bababa na ako, hinahanap ka na rin ng mga bata." "Well, ang sabi ko ay napuyat ka dahil gumawa tayo ng baby." "Rafael, what did you say?" Napabalikwas siya ng bangon at hind alintana ang kirot sa kanyang perlas. "Seryoso ka ba?" "Of course not." Nakahinga ng maluwag si Cassandra sa sinabi nito. "Ipinasyal sila ni Theodore, ang sabi ko ibalik na lang before we start eating." Naglakad na si Rafael patungo sa pinto papalabas. "Okay, I'm gonna take a shower first bago ako bumaba." Nakarinig siya ng mabilis na yabag patungo muli sa kama. "Gusto mo ng kasama?" Tila nang aakit ang boses nito ngunit ang mga mata ay naniningkit. "No!" Sigaw niya sabay bato rito ng unan. "Get out of here!" Natatawa niya pang dugtong at tumakbo naman si Rafael palabas ng kwarto habang tumatawa rin. Nilang na lamang si Cassandra habang nakangiti nang maupo siya, ngunit kaagad na lumukat ang kanyang mukha nang maramdaman ng matinding hapdi sa kanyang perlas nang iapak niya ang kanyang paa sa sahig. Halos hindi niya sigurado kung kaya niya bang tumayo. Mukhang nakamarami silang rounds at nas agad ang kanyang pagkababae. Para makasigurado kung kaya ba niyang tumayo at maglakad ay dahan-dahan siya tumayo. Nakita niya ang kanyang imahe sa malaking salamin. She's only wearing Rafael's shirt at tanging underwear sa pangibaba. Pinakiramdaman niya ang kanyang perlas at doon niya nakumpirmang namamaga ito. Sinubukan niyang ihakbang ang kanang paa. What the? Naisambit niyang bigla nang mas tumindi pa ang hapdi at kirot. Napapikit siya at sa pagpikit niya ay naalala niya kung gaano kataba at kahaba ang alaga ni Rafael. Kaya walang duda kung bakit ganito siya ngayon na ika-ika at halos hindi makalakad. Talagang balak nga yata siyang lampuhin ni Rafael gaya ng sinabi nito kagabi. Ano na ang gagawin niya ngayon? Gulat naman siyang napatingin sa pintuan nang pumasok muli si Rafael. "I forgot my phone, tatawagan ko si Harris." Diretso nitong kinuha ang cellphone sa small table at akmang lalabas na ulit nang mapatingin ulit sa kanya. "Why? Bakit nakatayo ka lang? Is there any problem?" Lumapit na ito sa kanya at hinawi ang buhok niya. "Nothing." Nahihiya siyang aminin dito kung ano ang dahilan kaya naman nagpanggap siyang nage exercise at ginagalaw-galaw ang braso at balikat. "Nag-e-exercise lang ako, pagod eh." At pekeng ngiti ang pinakawalan niya. Gusto na lamang niyang kaltukan ang sarili dahil sa walang kwenta niyang dahilan. Sumeryoso naman ang mukha ni Rafael. "What the hell is the problem? Tell to me right now, dahil hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi." "I know there's something wrong." Para bang kilalang kilala na siya nito. Napakamot siya sa kanyang batok saka umiwas ng tingin at napakagat sa ibabang labi niya. "Oh, stop doing that, wife. Using my body down there." Sabay turo ni Rafael sa alaga at napatingin din si Cassandra kaya hindi nito maiwasang hindi uminit ang pisngi niya. Nag-uumpisa na namang siyang magalit, "So better to stop that and tell me what's the problem." Hindi siya makapaniwala na ganun kalakas ang epekto niya kay Rafael. Simpleng pagkagat lang sa labi ay sumasaludo na kaagad ang mataba at mahaba nitong alaga. Masarap sana itong tuksuhin o asarin ngunit hindi niya nga lang magawa ngayon dahil sa nararamdaman niyang hapdal at kirot. "It hurts," mahina niyang pag-amin. "It's what?" Kunot-noo namang tanong ni Rafael at mas lumapit pa sa kanya. "I can't hear you enough. I said it hurts. It hurts here." Sabay turo niya sa gitna ng kanyang hita. "It hurts, to the point that I can't even walk. Do you hear me now?" Inis niyang sigaw. "Oh." Mahina namang mura nito at pabalik-balik ang tingin sa mukha niya at sa ibaba. "Damn it." Tila nahimasmasan nitong ainul-alayan siya paupo. "Anong gagawin ko?" Tumayo ito at pabalik-balik na naglakad sa harap niya saka muli ulit na umupo. "Stop overreacting, Rafael." Malumanay niyang sambit dito. "No, I'm sorry, it's my fault. Kasalanan ko ta, masyado kitang pinagod. Masyado akong naging marahas." Para bang may iyak na ito. "It's okay, isa sa pinakamasayang gabi ko ang naranasan ko kagabi kasama ka. Alam ko naman kung paano ito mawawala. Tell me how." "Take me to the bathtub, at I open mo lang ang warm temperature ng tubig. That will be better. Are you sure? Or do you want me to take you at the hospital?" Hinampas niya ito sa balikat.
This is not emergency, at nakakahiya naman kung dahil lang sa ginawa natin ay ipapahospital mo pa ako. I am sure 100% na aayos ang pakiramdam ko sa pagbabaad sa maligamgam na tubig. Trust me. Wala naman ang nagawa pa si Rafael at binuhat na siya nito patungo sa bathtub. Gaya ng sinabi niya ay sinunod din nito ang temperature ng tubig at dahan-dahan siyang tinanggalan ni Rafael ng underwear at t-shirt. Hindi pa siya makatingin dito ng maayos but look on how serious he is, ni hindi niya magawang magbiro. Makikita talaga na nag-aalala ito sa kanyang sitwasyon. Inilubog na niya ang kanyang katawan sa tubig habang naroon si Rafael at binabantayan siya. Lalo siyang hindi mapalagay sa tuwing nakikita niya itong pinagpapawisan at tila problemado. Pwede ka naman nang lumabas, balik ka na lang after an hour. Sigurado akong okay na ang pakiramdam ko noon, pagtatuboy niya rito in a nice way. Napabuntong hininga ito, and if you didn't get better, dadalhin kita sa hospital sa ayaw at sa gusto mo. Seryoso nitong sabi bago ito lumabas ng shower room. He's insane. Hinayaan na lamang niya ito at ipinikit ang kanyang mga mata, hanggang sa hindi na niya namalayan pang nakatulog pala siya. Nagising lamang siya nang may kumatok sa pintuan. Mabuti na lamang at hindi siya lumubog. Papasok na ako, boses iyon ni Rafael. I'm feeling good now. Sambit naman niya habang nakalubog pa rin ang katawan sa bathtub. What the bloody heck? Sigaw ni Rafael na siyang ikinagulat niya. What happened, wife? You're bathing in your own blood. Napakilos siyang bigla at napatingin sa tubig. Ang malinis at malinaw na tubig kanina ngayon ay nahahaluan na ng pulang dugo. Hindi niya rin maintindihan kung paano nangyari iyon. Rafael, natatakot niyang tawag sa pangalan nito na para namang nahismasan din ito sa nakikita. I'm going to take you at the hospital. This is not good. This is bad. Teka sandali. Binuhat siya ni Rafael at dinala sa kama sa kanito kinuha ang bathrobe, ang new underwear, at damit. Kitang-kita niya kung paano ito mabilisang kumilos at halos hindi mapakali. Habang siya ay iniisip niya kung paano nangyari yun. Hindi kita pwedeng dalhin sa hospital nang naka-bathrobe lang. I will kill them, if they look at you. Tumayo si Cassandra upang kuhanin ang kanyang cellphone. Nakita niya na nakamarkang pula ang mismong date ngayon sa isang application na siyang tumutukoy sa kanyang buwan ng regla. Napahilamos siya sa kanyang mukha at humarap kay Rafael. Calm down, love. It's just that my menstruation starts today. At saka siya umupo muli sa kama. A menstruation? Are you kidding me? How? I mean, tell me how is that happening na menstruation lang yung ganoong karaming dugo? Naghalo sa tubig. Nag-aalangan niyang tugon. Na, I will take you to the hospital. No buts, no reason. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Nahihiya ako, nakakahiya, napasabunot sa sariling buhok si Rafael. Then, I will call a doctor just to check you. Is that okay? Tumango na lamang si Cassandra at kaagad naman na tumawag si Rafael sa kilala niyang doktor na manggagaling sa Manila. Ipinasundo niya ito ng kanyang helicopter. Nang dumating ito ay kaagad niyang pinaliwanag ang nangyari at pinalabas siya sa kwarto kung nasaan si Cassandra. Rough and hard, bigla ay sambit ng doktor kay Cassandra. By the way, I am Dr. Isabel Mondragon. Rafael is a close friend of my husband, and I know your situation very well. Naisisigurado kong nasobrahan kayo. Well, ganun talaga sila Nakangiti nitong sambit habang nakaupo sa harap niya at kumukuha ng blood sample sa kanyang perlas. Hindi niya inakalang ganito kabulgar ang mga salita nito bilang doktor. Okay lang, magkwento ka. Nag-overreact lang naman itong asawa mo. It's just your menstruation, nasa sayo na lang kung gaano mo siya kagustang makonsensya. Makonsensya, naguguluhan niyang tanong. Makonsensya sa pagpapalasap niya sa iyo ng sarap. Kunwari ay kaya ka dinyugo ay dahil doon. Nang sa ganon ay makonsensya at makuha mo ang gusto mo. Bigla ay may naisip si Cassandra na masamang binabalak. Nagustuhan niya ang suggestion sa kanya ni Dr. Isabel at gagamitin niya iyon para mapaamin ito sa impormasyong gusto niyang malaman. Sisiguraduhin niya rin ngayon na susunod si Rafael sa gusto niyang mangyari. Napangiti siya ng hindi inaasahan. Ngiting may binabalak na masama. Pero pwede ring mabuti.
After that day ay hindi na niya nakita pa si Rafael. Hindi rin daw alam ng mga tauhan nito kung nasaan ito o kung saan ito pumunta. Tinanong niya rin ang dalawang matanda ngunit wala rin alam ang mga ito. "Mommy, kailan po tayo uuwi?" tanong ni Richard. I don't want to go home yet." Malungkot namang sambit ni Russell. Ginulo ni Cassandra ang buhok ng kanyang mga anak. "Uuwi tayo, kapag nandito na si daddy nyo. For now, we will wait him, okay? I remember he's with Tito Theo yesterday." Para namang namamanghang sambat ni Richard. "They talking about blood at the bathtub." Ukot na ang mukha nito, habang si Cassandra ay nanlalaki ang mga mata. "What blood?" tanong naman ni Russell. Baka pinag-uusapan nila yung napanood nilang movie. Sa susunod huwag nang makikinig sa usapan ng mga matatanda. Paalala niya kay Richard at tumango naman ito. Tumakbo na ang mga bata patungo muli sa dalampasigan. Habang siya naman ay naiwang kinakain ng hiya at alam niyang singpula na ng kamatis ang kanyang mukha. Talagang pananggaling sa mga anak niya ang kahihiyang nangyari na yun. "Oh, alam mo na kung nasaan ang asawa mo." Napatingin si Cassandra kay Lola Carmen na halos kada rating lamang. Tumabi ito sa kanya habang pinanood din na naglalaro ang mga bata. "Lola Carmen, kahapon po. Nalaman ko po na may kapatid po pala si Rafael. Nito ko lang po nalaman ang impormasyon na yon." Nakita ni Cassandra ang gulat na reaksyon ng matanda. Hindi niya alam kung gulat ito sa sinabi niya o dahil sa nalaman niya. Mabilis itong nag-iwas muli ng tingin sa kanya. "Sino bang kapatid ang tinutukoy mo?" Halos mahina nitong tanong. "There's something wrong sa ikanikilos nito." "What do you mean, Lola Carmen? Ilan po ba silang magkakapatid?" "Lain ang hindi ko alam. Ang tanging kilala ko lang na kapatid niya ay di Randall at Samantha, pero patay na si Samantha, kasama nitong namatay ang kanilang ina, sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa." Malungkot na ang boses nito. Habang siya ay hindi makapagsalita. Hindi niya alam na patay na pala ang mama ni Rafael. Wala naman kasi itong nabanggit o dahil hindi lang talaga sila ganoon ka-open sa isa't isa. Kung ganoon ay kilala niyo po pala si Randall. Oo, at kabaligtaran siya ng lahat kay Rafael, pero siya ang paboritong anak ni Mr. Robert. Ang ama nila na siyang una kong inalagaan. Para bang nagbabalik tanaw ito sa sariling alaala. "Huwag ka ng maraming tanong sa akin patungkol sa pamilya nila. Ang mga impormasyong gusto mong malaman ay kay Rafael mo dapat itanong. If he's ready to tell you about his life, then you must be lucky." Dahil ang tipo ni Rafael ang walang pinagkakatiwalaang tao, maliban kay Theodore. Iniwan siya ni Lola Carmen na tila may palaisipan sa mga sinabi nito. Paanong namatay ang mga ito? At nasaan ang daddy ni Rafael? Pakiramdam niya ay isang malaking puzzle ang nabuksan niya at kailangan mahanap ang puzzle pieces na nawawala. "Kuya Russell, bakit ayaw mo pang umuwi?" Nagtatakang tanong ni Richard habang naglalaro sila sa dalampasigan. Napasulyap si Russell sa kanilang mommy na kasalukuyang katabi si Lola Carmen. "Mom is not happy yet. Masyadong mahina si daddy, and I really doubt about him." Alam ni Russell kung ano ang katotohanan. Rafael is their real father pero hindi iyon alam ng mommy nila. Nalaman niya dahil lihim niyang kinuha ang DNA test result na naiwan sa kotse ng daddy nila noong minsang sunduin nila ito sa school. Kaya nang sinabi nitong pakakasalan nito ang mommy nila ay kaagad siyang pumayag, ganun din si Richard but he didn't know the truth. Ngayon ay binibigyan niya ng pagkakataon na bumawi ito sa kanila, kahit pa hindi niya naman alam kung ano ang tunay na kwento sa kung paano nakilala ng daddy nila ang mommy nila. He's longing for a complete family, pero hindi siya magdadalawang isip na bitawan ang daddy nila once na masaktan o saktan nito ang mommy nila. "Kuya Russell, sometimes hindi kita maintindihan, but you know what? Having a complete family ay hindi palaging masaya. Ang sabi ni mommy, we need to be contented in order to be happy." Sambit ni Richard habang kumukuha ng buhangin at ipinapatangay sa agos ng dagat. Napakibit balikat si Russell. "Well, you and mom are right." Sambit na lamang ni Russell kahit ang nasa isipan niya ay salungat sa sinbi ng kanyang kakambal. Habang nasa bahay bakasyonan ng mag-ay-ina ni Rafael, siya naman ay nasa kanyang resort at inaayos ang mga nasira, nagdagdag at nagbawas ng mga taong hindi na niya mapagkakatiwalaan pa.
Marami siyang natanggap na reklamo at report sa kung paano na tumatakbo ang kanyang resort. Talagang sinira ni Victoria ang kanyang imahe rito. What the? Hindi ka pa umuwi sa inyo kagabi? Gulat na tanong ni Theodore habang may hawak-hawak na baso at may lamang wine. Ang aga naman yan dude. Pabalik niyang bati rito. Hindi talaga ako umuwing sadya, dahil bukod sa maraming trabaho rito ngayon ay hindi ko rin kayang harapin si Cassandra. Nahihiya ako sa ginawa ko, sa naging reaksyon ko. At isa pa hindi rin niya kayang pigilin ang Cyril na hindi ito angkinan. Nagsisimula pa lamang sila, at sabik na sabik siya para sa asawa. Boses pa lamang nito ay tumatayo na kaagad ang kanyang alaga. Hindi naman niya ito maangkin sa kondisyon nito ngayon, kaya kaysa mahirapan at baka sumakit lang ang puso niya ay minabuti na lamang na layang hindi muna ito makita at nagpaka-busy na lang siya sa trabaho. Gago ka kasi ang oo mo mag-react. Parang hindi daw naman kabisado ang mga babae, buwan-buwan may dalaw. Anong tingin mo sa alaga mo, kayang mangwasak ng mattress ng babae? Natatawang tanong ni Theodore bago sumimsam ng alak. Damn you, sa hindi ko talaga inasahan, saka bakit ka ba narito pa? Umalis na si Harris Ini-enjoy ko pa ang libreng bakasyon na ito. Ang dami mong pera, pero ang gawamon mo sa libre. Naiiling na sikmat ni Rafael kay Theodore na ngayon ay natatawa lamang. Tumunog naman ang kanyang cellphone at nakita ang unregistered number sa screen. Napakunot ng noo si Rafael. Kaagad niya itong sinagot at hindi niya inaasahan kung kaninong boses ang nagmamay-ari nito. Oh, I miss you Rafael. Can you fetch me at the airport now? Tanong ng nasa kabilang linya. Hindi siya nakapagsalita at tumingin lamang kay Theodore. What? Who's you're talking with? Tanong ni Theodore dahil sa curiosity. Mabilis niyang pinatay ang tawag at napakuyom siya sa kanyang kamao. Nagbabalik ang babaeng iyon ngayon sa Pilipinas. Ngunit alam niyang hindi lang ito sa bansa babalik kung hindi pati sa buhay niya. Samantha is here, that psycho woman.